Timbok ang mga CFD nga kuno tungod sa misa ng Katoliko ang ako amigo. Challenge nako sa tanang mga pares tibok Pilipinas o bisan pa sa tibok kalibutan. Bisahin ninyo si Strongman Alado sulusis ka semana. Tan-aw na to kung epektibo ba gyud ang misa sa mga kaparian. Kay kung dili na mo effect, nagpasabot ikit kana og wa kanay gahom ang misa sa tanang pares tibok kalibutan. Period. Ang conversion usa ka na kagasa na ihatag sa Dios sa usa ka tawo nga diin na ay dakong tinguha nga makita or makaplagan ang kamatuoran. Sa gihimo sa atong higala si kini si Strongman Alado, isa nahulog nga iyahang sulayan or iyahang gustong sulayan ang tawag ining gahom sa Dios, labi na sa gahom sa santos nga misa. Actually, ang maong gitawag og conversion manggod, dapat na ikooperasyon ang tao nga gitawag og giampo. Nga nagud siya ka nang tumuog tinguha nga makit-an gyud ang kamatuoran. Nga naman kay ang misa manggod mao na ang pinaka-highest form of worship. Na kung diin gisimba ang Ginoong Dios, nya pagkahuman with the intention ang conversion sa kalag, pero di mo pwede nga hiktan sa usa ka semana, sa duha ka semana, sa tulo ka semana, upat ka semana ang kabubuton sa Ginoong Dios. Kung kabubuton sa Ginoong Dios, matagaan ka sa hinaling grasya nga makabaton o makaplag ka sa pagtuo, iyahan ang pagbuot. Pero kung imo ang hiktan, gahom sa Ginoong Dios o kabubuton sa Ginoong Dios sa pipila lang ka adlaw, pipila lang ka semana, pila ka buwan, pila ka tuig, wa kay kalainan sa yawa nga nisulay sa Ginoong Hesukristo sa pagtintal nga kung tinuod ka nga anak sa Dios, himuha kining pan. Kung tinuod ka nga anak sa Dios, ambak ni ining moong pangpang. So, mo giingon ba nga ang conversion sa tao dili pwede nato gunitan sa ato ang mga kamot kay buhat ka na sa Ginoong Dios. Pinaagi sa santos nga misa. Nya hulata. Kung tinuod gyud nga nangita kas kamatuoran, hulata nga i-convert ka sa Ginoong Dios. And at the same time, San Agustin, abi ninyo pila ka tuig na-convert si San Agustin pinaagi sa pag-ampo siyang mama og santos nga misa. Sabi niya pila katuig, 30 katuig. So ingon ana kadugayon kay makita man sa Ginoong Dios ang imong garbo. Kung dili nimo ipakita ang imong garbo, kung dili nimo ipaira lang imong garbo, tagaan ka sa hinanalang grasya sa conversion. Pero pag oras na gihapon, nagingon nga magpulos gihapon tong maong pag-ampog, maong misa kay mo man ang pagsimba sa Dios. Pero mo nagingon nga ang kooperasyon pud nimo sa grasya sa Dios kinahanglan. Number 2, kung ako ang pari, akong laruhon. Kung ako ang pari, ang akong i-offer nga misa ni Strongman Alado kay kuan, Requemas, misa para sa gitawag og mga patay. Nga naman sa hinungdan nga tanawa ra gud ng pagtuuhan, maka-impierno mo gud ng pagtuuhan ng iyang gigunitan. Nya kanang iyahang tawag ining pagtuo nga usakon ba ngit-ngit pa sa alkitran ba kung baga. Muna ang pari sa panahon sa Requemas, ang kasulya, itom, unya magmorn ang pari. Nga naman kay makaluluoy ang usa ka kalag sa usa ka tawo. Nga kabalo siya unsay tinuod, nya pagkahuman iyang atakihon ang tinuod na pagtuong Katoliko, madisgrasya gyud na ang imuhang kalag. Muna ang kinahanglan Requemas ang ihatag ini. And yun, with sa pag-ampo sa conversion aning maong kalaga. Pero at the same time, again, di na to mahiktan ang gahom sa Ginoong Dios. Kung nato siyang sulayan, mahulog nga nakig-atbang ta sa iyang gahom, nakig-atbang ta sa iyang kabubuton. So, okay? So, muna nga dita magkuhan ha. Himuon nato nga mas labaw patas Ginoong Dios ato siyang sulayan. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo
sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Pastor, anong pagkakaiba ng pari at saka pastor? Tanong lang po. Malaking pagkakaiba. Kasi alam nyo, ang pari, 12 years nag-aaral sa Bible School pabalik-balik. Pero ang pastor, 4 years na nag-aaral sa Bible School. Ibig sabihin, mas daling nakaintindi ang pastor. 4 years lang nag-aaral. So ang pari, 12 years, pabalik-balik sa school, ang tagal nakaintindi. Kaya yun ang pagkakaiba. Malaking pagkakaibahan. Yun lang friend ha. Sana din ninyong naintindihan. God bless you. Ang bagay na ito ay nakakatawa. Pinakauna, sabi niya, mas madaling makaintindi yung mga pastoy kung i-compare doon sa pari. Dahil yung mga pastoy daw po ay nag-aaral lang ng 4 na taon, din yung mga pari 12 taon daw po. So ang conclusion po niya, mas madaling makaintindi yung pastoy. Ang tanong po natin dyan, bakit ang dami-dami pong mga pastoy po ngayon or iba-iba yung mga sektang inaaniban? Bakit po? Kasi kapag hindi magkakaintindihan sa interpretasyon kung ano yung nakasulat sa banal na kasulatan, ayun, umaalis at nagtatatag ng mga kanilang mga sariling sekta pagkatapos ipaparehistro sa gobyerno. And ang nakalagay doon sa rehistro, sila po yung founder or tagapagtatag sa iglesia o sa sektang kanilang itinatag. Yan po ba yung sinasabi na yung mas madali kayo makakaintindi sa nakasulat sa banal na kasulatan? May sinabi pong banal na kasulatan malinaw na malinaw po na sabi ni San Pablo, Ephesians chapter 4 verse 4, na meron tayong iisang pananampalataya at iisang Panginoon. And Saint Paul din po nagsabi, 1 Corinthians chapter 14 verse 33, na ang Diyos na kinikilala ng mga totoong mga Kristiyano ay hindi po Diyos ng division o pagkahati-hati. Kung hindi, isa po siyang Diyos ng pagkakaisa. Kung totoo nakakaintindi po kayo sa banal na kasulatan, bakit kayo ngayon, ang dami-dami ninyong mga sektang naglipana sa paligid niyan, pagkatapos iba-iba yung mga interpretasyon po ninyo kung ano po yung nakasulat sa banal na kasulatan. Ibig sabihin, yun palang 4 na taon po ninyo, isa po yung bagay na makikita at maintindihan po namin na hindi po kayo nakakaintindi sa banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan mismo ang nagsasabi na ibinigay ng Panginoong Diyos ang kanyang knowledge, ang kanyang wisdom doon sa tinatawag ng mga pari. Diba? Sabi ng banal na kasulatan, Malaki chapter 2 verse 7, is pamamagitan ng mga pari, sila sinugot ng Panginoong Diyos para magsabi sa kanyang salita. At itong salitang ito, inilagay po niya sa kanyang iglesia, Ephesians chapter 3 verse 10. So sa makatwid, klarong-klaro po yung nakasulat sa banal na kasulatan, hindi po sa mga pastoy protestante ibinigay ang turo ng Panginoong Diyos or yung wisdom or knowledge ng Panginoong Diyos para malaman natin kung ano po yung mga banal na bagay o ano po yung mga katuruan na mga pagliligtas po sa atin. Ibinigay po ito sa pari at inilagay po yung knowledge po niya, inilagay po yung wisdom po niya sa loob ng tinatawag na iglesia. Kaya nga po yung mga pari, dadaan muna sa filosofiya. Bakit? Kasi most of the terms na ginagamit sa banal na kasulatan, gumagamit po ng mga philosophical terms kasi at the same time, yung mga propeta po noon. Philosopher in the sense na yung mga ginagamit po nilang salita, highly theological yung mga inilagay po doon ng mga termino. So kaya nga, hindi po pwede na iintindihan lang po ito ng kahit na sino. Kung hindi, maiintindihan lang po ito ng mga taong nag-aral. Kung ano po yung nangyari noon, ano po yung environment noon, ano po yung set up sa panahon po ng mga apostol para mas maintindihan po yung mga sinasabi. Kung ano po yung katuruan or mga isinulat ng mga apostol at ng mga disipulo ng mga apostol. So kaya nga yung mga pari, 4 years mag-philosophy po yan. Then after on that, another 4 years for theology. So kung meron po silang mga masterals, another na naman, 4 years. Kaya nga po, 12 years. Bakit? Kasi yung ano po nila, yung
Hindi na pag-aaral po nila ay hindi po basta-basta yun. For example, bibigyan ko po kayo ng example. For example, itong mga abogado. Yung mga abogado po kasi, hindi lang po hindi lang po 8 taon yung pag-aaral. Sa pagkakaalam ko, 10 taon. Bakit po? Para mas maintindihan po nila kung ano po yung nakasulat sa batas. At para meron po silang klarong interpretasyon kung ano po yung nakasulat sa batas. How much more doon sa tinatawag na divine command and divine scripture, dapat talagang suriin po yan and talagang gagamit po ng ng mataas na knowledge para mas maintindihan kung ano po yung nakasulat o ano po yung ibig sabihin ng mga isinulat ng mga apostol. So, yan po yung pagkakaiba. Kaya nga po, tinan nyo, di ba? Mga pastoy mismo, hindi nagkakaintindihan sa kanilang mga aral. Iba-iba yung mga relihiyon o mga sektang mga itinatag. Bakit po? Kasi hindi po sa nagkakaintindihan. So yan po yung nagpapatunay na yung mga pastoy ay wala pong alam sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga pastoy, wala po o mangmang po sila concerning divine things. Bakit po? Kasi nagbabasa lang po sila . Hindi po naiintindihan po yung mga binasa po nila. And again, according sa banal na kasulatan, sa pari po, ibinigay ng Panginoong Diyos ang kanyang knowledge, ang kanyang wisdom sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Hindi po sa mga pastoy. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II.TV, Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sanado II.TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.